Kristiyanong pamilya ang kinagisnan ni Micah. Ang masaganang buhay noon ay nagbago nang sumagot sa panawagan na maging pastor ang kanyang ama. Financially, hindi kami naging okay because kailangang iwan ng daddy ko yung work niya to work full-time as a pastor. And the only one working is my mom. Nakita ko na yung daddy ko binabato ng susi kasi hindi kami makabayad ng renta, dinuturaan. Bukod sa nararanasang hirap, isang tao rin ang sumubok na sumira sa kanilang pamilya. A church member, and sinasabi niya na soulmate sila ng daddy ko, na secretary siya ng daddy ko kahit hindi naman. Nakita ko kung paano umiwas yung daddy ko, nakita ko kung paano nag-suffer yung mommy ko. Every time na sinasabi niya sa akin na siya yung mommy ko, napuno ng galit yung puso ko. Dumating sa time na sinabi ko sa kanya na huwag kang magpapakita sa akin dahil masasaktan kita. Bit-bit ang mga hinanakit na ito, nagbago rin ang pagkatao ni Micah at kanyang pakikitungo sa iba. Nag-aaway kami palagi ng parents ko, naghi-hysterical ako and I'm trying to hurt myself. Sinusuntok ko yung sarili ko, inuuntog ko sa pader yung sarili ko, I was cutting myself. I decided to join gangsters. Every time na merong papasok sa group namin, ako yung taga-sampal. So, it makes me feel good na nakakasakit ako ng ibang tao. Ay, anak yan ng pastor kapag nasa simbahan, sumasayaw, kaya niyang mag-preach. Pero hindi alam ng lahat sino ako paglabas ko sa simbahan. Nagpatuloy sa likong pamumuhay si Micah. Hinanap din niya ang atensyong inaasam sa mga maling relasyon hanggang sa siya ay tumungtong sa kolehiyo. Dumating yung isang tao who made me feel loved, who made me feel wanted, who made me feel enough. Yung relationship na pinanghawakan ko, pakiramdam ko yung saving grace ko that moment. When it failed, my life really shattered. I just feel so wasted. And nung time na yon, sabi ko noon, Lord, ayoko na ng gantong buhay. I want to experience you. Na kahit mawala lahat ng bagay sa akin, tatayo ako. Sabi ko, Lord, gusto ko yun. Gusto ko yung ikaw lang at ako, sapat tayo. Magmula noon, isinuko ni Micah ang kanyang buhay sa Panginoong Hesus. Sa kanyang pananampalataya ay naituwid ng Diyos ang kanyang landas na maglingkod ng malaya. I started to find disciples, campus ministry. Nakakita ako ng purpose. Ang buhay ko, hindi na para sa akin, kundi para sa ibang tao. Doon ko na-experience yung unconditional kind of love ni Christ, that Jesus Christ died for me at the cross, not for Himself, but for other people. Kalaunan ay nakapagtapos ng pag-aaral si Micah. Masigasig siyang naglingkod sa kanilang simbahan. Unti-unti ring isinaayos ng Diyos ang mga problemang kinaharap ng kanyang pamilya. It's like Jesus Christ is telling me, anak, it's time. Sabi ko, Lord, help me to forgive. Na-explain yun sa akin ng parents ko, nag-start kaming mag-heal. Bumuhos ang pagpapala sa kanilang pamilya. Taong 2019, sumagot din sa panawagan si Micah bilang isang youth pastor. Nalalapit na rin siyang ikasal sa kanyang nobyong si Jester. Talagang you really can't contain Jesus Christ in your life. He gave me this kind of satisfaction na hindi mo mahahanap at makukuha sa kahit anong bagay. And you will always experience joy in your life. Grabe no, Camila, makikita mo yung nangyari sa buhay ni Micah, yung rebellion niya, yung anger niya. Alam mo na, alala ko, it's God's kindness that leads us to repentance. Yung kindness pa din ni God, na He was so patient, He was so gentle with Micah, until siya na mismo yung napagod sa sarili niyang pinagawa. Parang yung prodigal son, di ba? Na parang he came to his senses. In like manner, si Micah, she came to her senses and said, ba't ko pa ito ginagawa? Lord, ayoko naman ng ganitong buhay. Sige, ayusin mo yung buhay ko, di ba? And then the moment na in-acknowledge niya si God, invited God in her life, then
God did His work and look at where she is now. Yes. You know, sometimes as Christians, we think, you know, why is God so restrictive, no? Bakit bawal to, bawal ganyan? It's not about that. It's actually, if you get into, for example, pornography, or if you get into smoking, or you become an alcoholic, you think you can stop anytime. Diba? You think, I'm so free. I can do anything I want. I can take drugs. But that's the lie of the enemy, because you're not free. You think people can quit in an instant, kahit sabihin natin, may lung cancer ka na, but because you've been smoking for so long, you can't just quit because you want to, di ba? So, yan yung ginagawa ni Lord. He is actually there to guide us because He knows how we can have a fulfilled life, how we can have a joyful life. And so His rules, they're not binding. It's actually a guideline for our life so we can live a victorious life. And a life in freedom talaga. Amen. Yes. Micah's journey is a reminder that even in the midst of life's challenges, God's love and grace can set us free. Yes, and Micah's story beautifully reflects 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Nung isinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon, natagpuan niya ang tunay na kalayaan. Yes, it's a powerful reminder that even in our most confined moments, God's boundless, unconditional love can liberate us and transform our lives. Maybe you're watching right now and you say, Lord, pagod na pagod ako sa aking mga addictions. I've been trying to quit taking drugs. I've been trying to, get out of this bitterness in my heart. But you can't do it alone. No, we need the Holy Spirit. We need a relationship with God because only He can give us the power to be truly transformed. Only Jesus can truly transform our lives. And if that's you right now and you're saying, like Micah, pagod na ako, Lord, I've been doing it my way. This time I want to do it your way. Please come into my life. Be my Lord and Savior. If that is your wish, we can pray that today because it's not an accident that you are watching right now. This is your appointed time with the Lord. Let's pray. Panginoong Jesus, Lord, I realize, Lord, I've been doing things on my own. I am being the driver of my own life, and yet where has it taken me, Lord? I have been hurt. I am tired. There's no joy. There is no peace. So, Lord, in the name of Jesus, Lord, I pray, please help me turn away from my sin, oh God. Help me turn away from my old ways, Lord God, and to follow you, Lord God, because I know you have a wonderful plan in my life. And Lord, I'm opening the door of my heart, Lord. Please come in, be my Lord and my Savior. Thank you for forgiving all my sins and dying on the cross while I was yet a sinner. You loved me so much, Lord God. You died on the cross para bayaran ang aking mga kasalanan. Ganun niyo ako kamahal, Panginoong Jesus. So right now, Lord, I dedicate my life to follow you. Please bring people into my life who will teach me about your word, the Bible, Lord God. And lead me, Lord, to obey you all the days of my life. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. And even as Camilla was praying earlier, I just feel like there are people watching who, you've been following Christ. You read His Word, you're in faith, you've given your life to Him, yet it's been hard because the tough season has not ended. Parang, Lord, hindi ako makahinga pa. It's like a wave after wave of hardships. But the Lord wants to encourage you today that He is with you. And that He is with you in that wave. Every time that wave up, you feel like you're drowning, the Lord is with you. Just like He was in the fire with Shadrach, Meshach, and Abednego. And just like He was in the lion's den with Daniel. And the Lord wants to encourage you with His presence. Lord, we thank you that you are always with us. Father, I pray that for our kababayans right now, God, who are feeling like it's been so hard, it's been such a tough season, I pray, God, that your comfort be upon them. That yes, we may not understand the situation, but I pray, God, that the peace of God that transcends all understanding will envelop them, cover them, and Father, that your joy, the joy beyond circumstance, will be with them, and that their circumstances will not steal the joy that they have in you. Lord, I pray for our kababayans right now who are physically sick.
Lord, we thank you that you are our great healer. A lot of people have caught the flu. Even a simple cough leads to pneumonia right away. I pray, God, for your healing, especially for the young children, God, who have been so vulnerable to sickness in this flu season. We thank you, God, that you are our healer, that you will protect our kids. Lord, we also pray for those, there are quite a few people watching who have been diagnosed with cancer. Lord, we thank you that nothing is impossible with you. And Father, that faith pleases you. So I pray right now, God, even for those who are struggling with unbelief, I pray, God, that you author our faith right now in the name of Jesus Christ. We thank you, God. You are our healer, you are our Prince of Peace, and you are our joy. In Jesus' name, amen. Amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Let's pray for Israel. Salamat, Lord, sa iyong pangako kay Abraham, ama ng lahing Hudyo at ng bansang Israel, na iyong pagpapalain ang lahat ng magpapala sa Israel, sapagkat pinili mo ang Israel na bayang sinilangan ni Hesukristo, na siya naming greatest blessing. He is coming back to Israel as King of Kings, Lord of Lords, and Prince of Peace, and we will be together forever and ever. Come soon, Lord Jesus. Amen. Ang nooy maayos na pagsasama at pamumuhay ni Matilde sa piling ng asawa ay unti-unting sinira ng bisyo. Ito rin ang nakikita niyang ugat, kaya dumanas sila ng matinding hirap sa pagtataguyod ng mga anak. Nagbalik siya sa dating anyo niya. Sabi ko nga nun sa kanila, perfecto nga pala to, perfecto sa mga bisyo. Ito at ang marami pang hindi pagkakaunawaan ang dahilan ng madalas na pag-aaway ng mag-asawa. Ang masasayang alaala ng kanilang pagsasama ay napalitan ng galit at pagkamuhi. Naapektuhan na rin ang pagtataguyod nila sa 4 na anak dahil sa madalas na kawalan ng sapat na kita ng asawa bilang isang tricycle driver. Dagdag pa sa bigat ng sitwasyon ang madalas na pag-uwi ng lasing nito. Nung kapain ko nga po yung bulsa, papasok na bukasan yung 3 kong anak. 10 pesos. Yung sabi ko, 10 pesos. Paano to? Natid po yun, lakad kami. Pagdating po dun sa gate na eskwelahan, binigyan ko ng tigi-isang bote ng tubig. Tapos sabi nila, mamaya, may pinapanayan kasunod, promise. Tubig is better than nothing. better than absent. Sabi ko pang ganun sa kanila. Hawak ang huli at natatanging pera. Umasa si Matilde sa sarili na kaya niya itong palaguin sa pamamagitan ng diskarte. Sa halagang 10 piso ay nakabili siya ng 1 kilong mangga at ibinenta sa halagang 15 pesos. Tumubo ng tumubo hanggang sa lumago ang 10 pisong ito. Kung ano-ano ang itininda ni Matilde, pinasok din niya ang iba't ibang paraan upang kumita ng pera. Ang diskarte ay sinabayan ng sipag at tiyaga. Subalit, Yung parang akala mo bukas bibitayin ka na. Naalubog ako sa utang dahil saka nandun po ako sa palengke. Utang dito, utang doon. sa gitna ng mga problema at pagiging abala na kumita ng pera, ay may isang kaibigan si Matilde na hindi sumuko sa kanya. Noong po kasi nakilala ko ang Panginoon, ay siya yung isa sa unang-una kong gustong masyaran. Yun talagang nag-uumapaw yung kagustuhan ko na makilala niya rin yung Panginoon, ma-experience niya rin kung ano yung na-experience ko. Kaya ginukulit ko siya palagi na umattend sa Bible study. Hindi ako nagpunta doon sa Bible study para talagang makinig.
Kumbaga, pinagbigyan ko lang yung kaibigan ko. Lumarating yung second na inaantok ako, nakakatulog ako, ganun. Sa tindi ng pagod. Hanggang sa kasasama dito kay Joy sa Bible study, nare-relax ako. Kumbaga, nagkakaroon ako ng kapahingahan kahit na hindi taimtim sa loob ko. Hanggang sa meron na palang naitatanim sa akin. Sabi ko, ba't ganun, Joy? Parang ala naman, effect naman sa mister ko yung mga dasal ko. Sabi niya, ikaw muna, yung sarili mo muna bago mo ipanalangin ng mister mo. Ang gabi po, habang tulog na po ang lahat, doon po ako nanalangin sa Panginoon. Noong time po na yun, sabi ko, Panginoon, ito ko, patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan. Isinusuko po sa inyo ang aking buong buhay. Sabi ko gano'n. Pumigit po ako ng taimtim. Pagpikit ko, wala na po talaga akong sabi. Hindi ko na nasabi yung mga gusto kong sabihin sa kanya. Sa pagpikit ko na yun, ang dami-dami ko makita na nasa akin na po pala. Parang sinabi po sa akin ng Panginoon na, ayan ang family mo. Buong buo. Never kong sinira. Nung time po na yun, nakita ko yung magagandang ginagawa ng asawa ko. Na-amaze sila pag nagkikwento ako sa 10 pesos. Kahit po ako, yun po ang pinagmamalaki ko, yung 10 pesos po talaga na yun eh. Na kung iisipin po talaga sa bulta rin ng asawa ko galing. Yung pinakita po sa akin ng Panginoon, hindi yan ang number 1 capital mo. Hindi yan ang number 1 capital mo. Dahil ang number 1 capital po pala eh. Yung lakas na ibinigay sa akin. Lakas ng katawan, lakas ng loob. Na walang magagawa yung 10 pesos ko kung wala yung lakas na galing sa Panginoon. Napagtanto ni Matilde ang magagandang bagay na ginawa ng asawa at ito rin ang naging dahilan ng bukal sa loob na pagpapatawad niya rito. Sa loob ng 28 years namin pagsasama, never po ako niyang sinaktan. Hindi ko masasabing ganap ang pagbabago ng mister ko. Pero ngayon po, alam niyo po ba, first priority niya ang kanyang pamilya. Kasabay ng patuloy na paglago ng relasyon ni Matilde sa Panginoon ay ang pag-aayos naman ng Diyos sa kanilang buhay bilang isang pamilya. Patuloy silang nagsisikap mag-asawa para sa kinabukasan ng mga anak. Sa ngayon ay 2 na sa kanyang 6 na anak ang nakapagtapos sa kolehiyo. Ang isang bagay na maliit, pahalagahan mo yan, lalaki yan. Dahil ang Panginoon mo'y malaki. Kung malaki ang problema mo, mas malaki ang Panginoon mo. Ganun po siya. Oh, you know, Sonja, this reminds me, as wives, sometimes we think, sana my husband's like this, sana my husband's like that, and I'll just pray for my husband. But aside from praying for our husband, we should pray for ourselves that God will change us to become a better wife, to become a better helper. And when she was praying, for her husband, she also realized, I have to pray for myself. And that's when God opened her eyes and she saw that she had so many things to be grateful for. Yes, yung change ng perspective, di ba? Allowed her to appreciate her husband. Nakakatawa naman yung end frame kanina, di ba? Ang sweet-sweet nila mag-asawa. Alam niyo po, Matilde's journey is a powerful reminder that even in the darkest of times, God's love and grace can bring healing. Her story brings to mind Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. It was through forgiveness and grace that Matilde's life took a transformative turn. At finally, natuto nga si Matilde na i-appreciate ang mga magagandang katangian at mga sakripisyo ng kanyang mister and give glory to God for all they had accomplished together. Matilde's story is a testament to the power of faith, forgiveness, and the transformative love of Christ. Yung sinabi nila na for life na gamutan or bone marrow transplant, sabi ko, wala na yata akong pag-asang mabuhay. OFW Jingy faced a serious health challenge in Taiwan when she struggled with aplastic anemia.
It's a rare, life-threatening blood condition. The prayer counselor prayed for her and then encouraged her to believe that Jesus can and will heal her. Instantly na-receive ko po yung healing. Nagpasalamat po ako ginamit yung CBN Asia Praise Center para mag-level up pa yung pananampalataya ko. Thanks to your partnership, you enabled us to bring God's miracles into people's homes through the 700 Club Asia show and our round-the-clock, 7 days a week prayer center where Jinky called and got prayed for. If the Lord is enable you to give more, I encourage you, obey the Lord. Obey the leading of the Holy Spirit. God bless you. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send, then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next, then tap Pay. Or you can tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Puro kayong opisita sa buhay ko! Puro kamalasan! Puro kayong kamalasan! Tigilan mo na! Sama mo yung mga anak mo! Sama mo yung mga anak mo! Umalis na kayo! Alis na kayo! Kayo! Labas na! Labas! Sige na! Lumayas kayo! Sama mo itong mga... Pag hindi kayo lumayas dito, sama-sama tayo! Susunugin ko itong bahay niyo! Trauma din kami dahil ang liliit pa namin, iyakan kami ng iyakan. Sobrang frustrating po. Mapait ang alaala ni Leia tungkol sa kanyang ama. Nalulung ito sa bisyo matapos ang pagsisilbi bilang isang sundalo. Naging simula ito ng kanilang paghihirap. Hindi na siya naghanap ng ibang trabaho. Hindi na niya kaya kaming pag-aralin ng sabay-sabay. Ayoko pong huminto kasi ganito na nga yung buhay natin. Tapos hindi pa ako mag-aaral. Sabi ko, ano na yung kinabukasan namin. Maging ang kanilang pangkabuhayan ay labis na naapektuhan. Nanay ko naman noon, nag-aalaga ng mga manok, baboy, gano'n. Tapos yung tatay ko magmamadyong pag natalo. Kahit buntis yung alaga namin baboy, papahila sa mamimili. Nagulat na lang kami, naka 15,000 pesos na daw na nakuha yung tatay ko. Pinapaalis na kami dun sa bahay namin. Naglalasing siya, tapos sa kanya kami aawayin lahat. Nung ayaw namin umalis sa bahay namin, bubuhusan daw niya ng gasolina yung paligid, susunugin daw niya, kasama kami. Bunga ng inabot na trauma, nagdesisyon si Leia na magpakupkop sa kanyang lola upang magkaroon ng bagong buhay. Sa tulong nito ay nakapag-aral siya ng high school. Kumuha siya ng kursong midwifery sa kolehiyo. Nakapagtapos siya ng pag-aaral at nakilala ang asawang si Danilo. Nung mag-asawa na kami, sobrang takot ko po kasi baka katulad din siya ng tatay ko. Pero napaka-good provider nga po siya . Nangarap sila para sa mga anak. Kaya naman, nagdesisyon si Danilo na mangibang bansa. Nang makapag-ipon, ay bumalik sa Pilipinas si Danilo upang masubaybayan ang paglaki ng kanilang mga anak. Kalaunan ay naengganyo si Leia na maging bahagi ng mga Kristiyanong gawain. Meron po kaming mga kamag-anak na Christian din. Yung buhay po nila is living testimony nga sa akin. Sabi ko, bakit sila ganun? Maingat sila kahit sa pananalita, sa lahat ng bagay, sa pagkilos, mga ganun. Nagsimulang mabago ang buhay ni Leia nang tanggapin ang Panginoong Hesus. Naisama na rin niya ang kanyang pamilya sa simbahan. Masaya ang kanilang pagsasama na pinagbuklod lalo ng Panginoon. Subalit, Ate Leia! Ate Leia, yung kasama mo po! Ano pa rin po yung kasama niyo? Ate Leia, talaga! Ang pagiging Kristiyano, hindi madali. Maraming hindi ibig sabihin na libre ka sa mga pagsubok. Yung pong kauna-unang dumating nga na yun, yung ngang namatay ang asawa ko. Sabi ko, Lord, sabi ko, napakahirap naman ng pagsubok na binigay mo sa akin.
Labis na nagdalamhati si Lea sa pagkamatay ni Danilo. Dito niya naranasan ang yakap ng Panginoon. Wala daw ibibigay ang Panginoon sa atin na hindi natin makakaya. Kaya sabi ko, Lord, pinahintulot mong mangyari sa akin itong binawi mo agad yung asawa ko. Panghahawakan ko po yung pangako nyo na hindi nyo kami iiwanan, hindi nyo kami pababayaan. Masakit po, kaya lang nung that time po kasi nakapalibot na sa akin yung mga kapatiran na sumusuporta. Napakalaking bagay po talaga na may maraming nananalangin para sa iyo, para sa pamilya. Magmula noon, araw-araw na naranasan ni Lea ang pag-ibig ng Diyos. Naitaguyod niya ang kanyang mga anak bilang isang midwife. Ginamit din ng Diyos ang mga kamag-anak ni Danilo upang masuportahan ng pag-aaral ng kanyang mga anak. 20 taon ang lumipas, naging matagumpay sa buhay ang kanyang mga anak. Sabi ko nga po, higit sa pagiging profesional, Kristiyano kayo. Sabi ko, wag na wag niyo ipapahiya ang Panginoon sa buhay niyo. Lagi ko pong pinapaalala sa kanila yun. Wala kayong ama dito sa lupa, pero ang ama natin sa langit Sa buhay po namin ng mga anak ko, siya po talaga yung tagapagligtas namin. Siya po yung nag-provide ng lahat ng kailangan namin. At di ba po, siya din yung nagbibigay buhay na walang hindi kayang gawin. Magtitiwala lang po tayo sa kanya talaga. Amen. Grabe naman yan. Kaya, na-imagine mo, no? Kung mangyari yan sa'yo, no? No, but like, ang naisip ko talaga pinapanood yung kwento nila is from strength to strength. Yes. You know, I can't imagine the traumatic life experiences she's had, but just looking at her, parang yung countenance niya filled with peace, and you see there's joy beyond the circumstance, and only a relationship with God, only a revelation from God can bring you there eh. 'Di ba? Na naging peaceful siya even if naging madaming pagsubok yung kanyang buhay. Oo. It just reminds us nga, no, na even if you're a Christian, it will not exempt you from hardships in life. Kasi we are in a fallen world. There is sin here, there is death. Pero the assurance is, when we have Jesus in our life, we won't go through the fire alone. Yeah. He will be holding our hand. He will be embracing us. At saka nakita mo talaga also the community of believers. No? They were there to pray for her, support her. Kaya it's very important also that you are accountable to a community of believers who can bring you up. Kung mawala ka, ano ka sa landas, mawala ka sa landas, or kung ikaw ay going through a hardship, they will be there to support you also. You know, Leah's story speaks to the concept of a borrowed life, reminding us that our earthly loved ones will eventually pass on, but the love of Christ endures forever. Tama, kasi nga, di ba, pahiram lang naman sa atin ang ating mga mahal sa buhay. Masakit mang tanggapin, pero pansamantala lang talaga natin silang makakasama. Kaya mahalin po natin sila at wag po nating paikutin ang buhay natin sa kanila. Kahit gaano natin sila kamahal, bagkos, paikutin po natin ito sa nag-iisang Panginoon at tagapagligtas natin. Gawin nating sentro ng buhay natin si Jesus na kailanman ay hindi tayo iiwan. And as we reflect on inspiring journeys of our testimony givers, let's remember Psalm 28:7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. God is our ultimate provider and loving Father, regardless of the trials life brings. May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you, be gracious to you, and give you His everlasting peace. Yeah. See you next time. God bless. Bye-bye. Ngayong Huwebes, 4 ang sakit sa puso ni Jonathan. Nang siya'y ooperahan, nagulat ang doktor sa kanilang natuklasan. Ano kaya ito? habang maraming nagsarang negosyo dahil sa pandemic, lumago naman ang kay Noemi. Grade 5 lamang si Catherine nang pumanaw ang ama. Dahilan upang magrebelde ang bunsong kapatid at magpakamatay ang kanilang kuya. Lahat ng yan dito lang sa The 700 Club Asia. Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.